Simula sa December 2024 ay ipapatupad na po ng bansang Russia ang mga mahigpit na regulasyon sa crypto mining upang kontrolin ang energy consumption sa panahon ng taglamig at gawing mas organisado ang industriya. Ayon po sa direktiba ng Pangulong si Vladimir Putin, sakop ng bagong batas ang 13 rehiyon, kabilang po ang mga bahagi ng Siberia at ang mga occupied territories ng Ukraine. Nililimitahan po nito ang energy usage ng mga unregistered miners sa 6,000 kilowatt kada buwan. Yan, 6,000 kilowatt hour per month. At sino mang lumagpas ay kailangang magparehistro bilang entrepreneur. Dagdag pa rito ay ipinasok din ng Russia ang crypto taxation, kung saan itinuturing na pong property ang cryptocurrencies para sa layunin ng pagbubuwis. Ang kita mula sa mining at trading ay papatawan po ng buwis o tax, pero papayagan ang deduction ng operational expenses para sa mga lehitimong negosyo. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit ipinatutupad ng bansang Russia ang mga crypto mining restrictions ngayon? Ang pangunahing layunin ng regulasyong ito ay maingat na pamamahala sa kuryente, lalo na tumataas ang demand sa taglamig. Ang mga rehiyong tulad po ng Irkutsk sa Siberia ay kilala sa murang kuryente at malamig na klima, kaya't ito ang naging hub para sa crypto mining. Ngunit ang mataas na power consumption ng mga mining farms ay nagdudulot po ito ng sobrang strain sa energy grid. Kaya bukod po sa energy concerns ay nais po ng Russia na puksain ang mga unregistered miners na itinuturing na nag-ooperate sa gray area ng batas. Maliban dito ay mag-generate ng kita sa pamamagitan po ng taxation mula sa mga lehitimong miners at pagsabayin ang interes ng estado at negosyo sa pamamagitan po ng malinaw na regulasyon sa crypto sector. Ngayon ay ano po ang epekto ng bagong batas sa crypto mining sector ng Russia? Ang mga mining hubs tulad po ng Irkutsk ay malaki ang maapektuhan dahil po sa energy caps. Ang mga rehiyong ito ay historically nakinabang mula sa murang kuryente at natural resources tulad po ng hydroelectric power. Ngunit sa bagong batas, inaasahang pong bababa ang output ng crypto mining na maaaring magdulot ng pagbaba sa lokal na ekonomiya sa mga apektadong lugar. Sa kabilang banda, ang mga legal na crypto miners ay maaaring makinabang po mula sa mas malinaw na regulasyon at buwis. Ngunit ito rin ang magpapataas ng operational cost na posibleng magdulot po ng pagbaba ng profitability ng mga minero. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa ibang bansa at sa global crypto market? Habang nililimitahan po ng bansang Russia ang crypto mining, ibang mga bansa tulad po ng US ang mukhang nagiging mas friendly sa crypto, lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump na nagpanukala ng isang strategic Bitcoin reserve. Ang ganitong contrast ay posibleng magdulot po ng migration ng mga mining operations mula po sa Russia papunta sa ibang lugar na may mas magagandang regulasyon at mas mababang operational cost. Sa global market, ang supply ng bagong namina na Bitcoin ay maaring mabawasan dahil po sa pagbaba ng output mula sa Russia na posibleng magpataas ng presyo nito sa mahabang panahon. Ngunit ang epekto po nito ay nakadepende pa rin sa kabuuang adoption at policies ng iba't ibang bansa. Ngayon ay ano po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga crypto traders o investors? Ayan, una ay ang potential price increase. Ang pagbawas po ng supply mula sa Russia ay maaring magdulot po ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin na pabor sa mga long-term investors. Pangalawa ay ang pagpapatibay po ng lokal na industriya.
Habang nagkakaroon po ng regulasyon sa ibang bansa, dapat pong samantalahin ng mga Pilipino ang pagkakataong mag-establish ng sariling crypto mining farms sa mga lugar na may murang kuryente, tulad po ng Mindanao. At pangatlo ay paghahanda po sa mas mahigpit na regulasyon. Ang nangyayari po sa bansang Russia ay maaring maging blueprint para sa iba pang bansa. Bilang crypto enthusiast, mahalagang maunawaan ang mga posibleng pagbabago sa lokal na batas at kung paano ito makakaapekto sa ating mga aktibidad. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang ginagawa ng bansang Russia ay isang halimbawa po ng balance sa pagitan po ng regulasyon at paglago ng crypto industry. Bagamat nagdudulot po ito ng hamon sa mga crypto miners, nagbibigay din ito ng pagkakataon para gawing mas transparent at sustainable ang industriya. Bilang isang Pilipino, ang sitwasyong ito ay paalala na ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa kita, kundi sa responsable at maingat na pamamahala ng resources. Ang mga bansang may malinaw na regulasyon ay mas malaki ang tsansang umunlad sa larangan ng crypto. Kaya't dapat din nating suportahan ang mga inisyatibo dito sa ating bansa na nagpapalakas ng ating kapasidad sa sektor na ito. Kaya ayan, mag-isip ng maaga, magplano ng mabuti at manatiling edukado sa bawat pagbabago sa global crypto scene. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.